oras pong ito mga kapatid, it's my privilege na ako yung mag-i-introduce sa ating guest speaker po, no? At privilege din natin, no? Na mabisita tayo, no? All the way from Canada to. Canada po. A woman of God, at isa po sa brave warrior ng Joshua Generation. Mga kapatid, from Canada po, International Pastor Reverend Noemi Sogosio. Amen. Palakpakan po muli natin si Lord. Amen. Si Lord lang po ang mapapurihan natin sa araw na ito. At are you excited? Amen. Salamat, nagkita-kita uli tayo. Although hindi ko po kayo lahat kilala, pero kilala kayo ni Lord. Amen. So, glory to God po. At isang malaking privilege po na magamit po ni Lord dito sa Cavite. Amen. Talagang nakaka-excite po. Lagi ko pong dinidesire na magamit po ako ni Lord kahit saan man ako pumunta. Amen. No, na talagang privilege, opportunity na gamitin ni Lord sa anumang mga kaparaanan. Amen po. At bumabati po ako sa inyo na magandang umaga, Blessed Sunday in behalf po ng whole Canada, ang Vancouver and Alberta. Amen. So, glory to God. Sige po, maupo na po tayo. Amen. Sino po dito ang gusto ng power from on high? Power from God. Amen? Lahat po tayo dapat ganun po yung mga inaasam po natin. Amen? At si Lord po ay napakabait po niya. Di ba po sabi doon? Humingi ka sa Panginoon at ibibigay ang iyong kailangan. Di po ba? At pagka humingi ka, humingi ka ng tinapay, hindi ka niya bibigyan ng snake, no? Kundi bibigyan ka niya kung ano ang kailangan mo. Amen? So, I pray po na ang kailangan natin ay yung galing kay Lord, yung talagang yun po ang ninanasa po natin. Amen po. Ngayon pong araw na ito, ang ating pong topic, it's about anointing. Sino po gusto dito ma-anoint? Amen? Ay, napaka-exciting po pagka po naranasan po natin ang anointing ng ating Panginoon. Amen? At isa po ito ang dapat na i-desire po ng bawat mga Kristiyano. Amen? Kung gusto mo na magamit ka ni Lord, gusto mo ng talagang mag-manifest ang power ni Lord, ang glory niya, i-desire mo to. Amen? Pero dapat po nating malaman, ang anointing po ay hindi lang basta na ibibigay. Meron po tayong dapat gawin. Ngayon po manalangin po muna tayo para hilingin po natin ang banal na Espiritu, nagabayan po tayo sa araw na ito. Manalangin po tayo. Purihin po ang pangalan mo, Panginoong Jesus, sa araw na ito. At salamat po, nagkatipon-tipon kami sa biyaya mo at sa kapangyarihan mo at sa pamamagitan ng kahabagan mo lamang sa amin. Tunay po, Lord, na wala po kaming pwedeng ipagmalaki sa inyong harapan. Ang aming buhay nanggaling sa inyo, humihinga kami dahil sa inyo. Nandito kami hindi dahil sa sarili naming lakas, kundi Lord, ikaw ang nagtulak, ikaw ang nag-akay sa amin papunta dito. And it's a great privilege, Lord God, na inakay mo kami sa lugar na ito. Lord, bigyan mo po kami ng expectant heart. May gagawin ka, Panginoon. Kilala mo ang buhay ng bawat isa at alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, sa oras na to, in the name of Jesus, lagyan mo kami sa aming puso, Panginoon, ng expectant heart, Lord God. Na Lord, na anuman ang kailangan namin, kaya mo itong ibigay, Panginoon. Anumang uri ng pangangailangan, kaya mong ibigay. Kung kami lamang, Panginoon, ay magbibigay ng aming buhay sa inyo. Lord, I pray, bawat isa po, I pray, Holy Spirit, to touch the heart of each one. Matanggap po namin ang anumang nais mo na ipaalam ngayon through your word. Thank you, Lord God, that you are truly a powerful God, that you can touch the heart of each one, our mind, Lord, to focus only on you, O Lord God. We are here to worship you, to praise you, O Lord God, to speak, to let you speak in our heart in the name of Jesus. Lord, I pray to, O God, that there would be miracle
in our midst, Lord, signs and wonders that will follow to those who believe you, Lord. I pray for healing, deliverance, Lord God. I pray, O Lord God, for refreshing touch of the Holy Spirit in each one, Lord. It's my desire that each one will be used for the glory of your name through the power of the Holy Spirit, through the anointing, O God, na nabibigay mo sa iyong mga anak. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan uli natin si Lord. Huwag po tayong mahiya. Pag nililid po tayong pumalakpak kay Lord, huwag kang mahihiya. Amen? So our topic this week is about anointing. Amen? Sana po, ganyan po ang ninanais po natin, ano? So, ang pinaka-topic po na binigay sa akin ni Lord is the key to anointing. Ano ba ang key para po tayo makatanggap ng kapangyarihan na galing kay Lord? Amen? Ano ba ang key? Ano ang pinakasusi natin? Amen? Para tandaan po natin, ito po ang susi, pero kailangan po natin ng desire. Hindi basta ito ibibigay ni Lord pag wala kang desire. Kailangan may desire ka. No, ang sabi po diyan, ano ibig sabihin ng anointing? Anointing is the presence and power of God on our lives. Amen? Yun po yung kapangyarihan ni Lord. Yung presence niya sa buhay po natin. Amen? So, ito dapat ay maging desire ng puso po natin. Naalala ko po nung bago pa lang po ako, hindi lang dito sa church na to, kundi sa ibang church, ang gusto ko po talaga yung power from on high. No? Kaya nagsisik po ako kay Lord noon. Nakikinig po ako pag sinabing anointing, hindi ko pa naiintindihan ang ibig sabihin ng anointing eh. No? Ang anointing po hindi lang power. No? Marami pong ibig sabihin ang anointing. Kailangan po maunawaan po ninyo kung ano talaga na ibig sabihin ni Lord, kung ano yung anointing na i-desire po natin. Amen. Dapat maganda po ang ating motibo, tama. Hindi lang, ang anointing po hindi para sumikat. No? Hindi para mag-show off. No? That I have power. Hindi po ganun yun. Amen. Mabuti pa si ganito, si pastora, si ganon, no, punong-puno ng anointing, no, kasi laging may signs and wonders. Marami po na ang kapangyarihan po ni Lord na magmamanifest sa atin, dapat kaakibat po ito, kasama po ito ang pamumuhay natin sa araw-araw. Hindi lang inside the church, hindi lang pagka magba-Bible cell, ipagpe-pray at magmamanifest na. Tandaan po natin, meron po tayong kaaway na pwedeng mag-counterfeit, ibig sabihin pwedeng gumaya. Amen? Kaya kailangan maingat po tayo, or else ma-deceive po tayo, maluloko po tayo ng kaaway. Amen? Ano po ang pinaka-key? Sabi diyan, hunger and thirst for God is the key to anointing. Amen? Hunger and thirst for God is the key to anointing. Yan po ang unang-una. Hindi yung gusto mo ng anointing dahil gusto mo ng power, no? Gusto mo na maging sikat, no? Gusto mo laging anointed ka talaga kasi talagang pagka naglilay hands ka, bumabagsak ang mga tao, no? Minsan gusto mo magiging anointed kasi pag naglay hands ka, bumabagsak, no? Hindi po 'yun ang basihan nito. So hindi ito ang magpapaumpisa para ibigyan ka ni Lord at pagkatiwalaan ng anointing. Hindi po ito basta-basta binibigay. Pero I pray all of us desire God's anointing. Pag sinabing God's anointing, God's power. Amen po? Sabi mo nga, power. Amen. Presence. Presence po ni Lord, ang anointing. Amen po ba? Kaya katina po, kinuwento ko po sa inyo nung first time ko po, hindi ko naintindihan ng anointing, pero I was seeking God. Nakikinig po ako sa mga anointed preacher. No? Nag-desire po talaga ako na mag-fasting ako para lang maging anointed ako. Nanonood ako ng mga preaching, ng mga anointed preacher, minsan nililay hands ko yung sarili ko. Pinapakiramdaman ko kung babagsak ako pag nilay hands ko yung sarili ko. Totoo po yan. Kasi ignorant po ako eh. Gusto kong maranasan yung anointing. Kaya minsan pag mag-isa po ako sa kwarto, nililay hands ko yung sarili ko. Pero para talagang nafe-feel ako ng Holy Spirit, no? Pero parang pag makita mo yan, ginagawa mo o ginagawa ko, parang ano ba to? Parang ganong eng-eng. No? Pero hindi po ganon yun. No, minsan sa iba, parang crazy thing yun, ano? Pero kay Lord,
pagka talagang sinisik mo siya, walang crazy kay Lord, walang foolish thing. No, kasi doon tayo nag-uumpisa. So ang pinaka-key for unto anointing, kung gusto mong ma-anoint is hunger and thirst for God. Yun po ang unang dapat gawin natin, na magutom tayo, mauhaw tayo sa presence ni Lord, hindi kagad sa power. Kasi pag nandyan ang presence ni Lord, susunod na ang power. Amen? So presence and power po yan. Amen? So sa Psalms 42, 1-2, binigay po sa akin ito ni Lord kahapon lang nung nagbabasa ako. Kasi marami po akong message about anointing. Pero para maunawaan po natin kung paano tayo magsisik ni Lord. So sabi niya sa Psalms 42, 1-2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet my God? Amen? Para bang talagang, alam niyo po, yung deer, ang deer po hindi nagsusweat hindi nagpinapawisan, no? Kaya laging, napipil niya yung, nadidehydrate siya. Kaya lagi siya naghahanap ng tubig. Right? So, ganito inhalintulad yung kauhawa natin sa Panginoon. Lagi kang naghahanap, no? At lalo na pag yung mga deer na to, pag nandyan yung predators nila, yung mga kalaban nila, at sila ay tumatakas, talagang nauuhaw sila, naghahanap kagad sila ng streams of water, no? Para makainom sila. At ito ang kanilang buhay. Pag hindi ito para sa kanila, mamamatay sila. Ito ang inihahalintulad sa paghahanap natin ng presence ni Lord, na para kang mamamatay pag hindi ka nakainom. Diba? Totoo naman yun Pag uhaw na uhaw ka, parang mamamatay ka, dehydrated ka. So, ganun po ang mahiluluntulad sa presence ni Lord sa paghahanap natin sa deer na nauuhaw. Amen? Yung souls niya, yung kanyang kaluluwa ay naghahanap sa Panginoon. Amen? Ganun po ang description niyan. Amen? So, sabi dito, a deer pants for water as an expression of intense, desperate thirst, often occurring after chase by predators or during extreme heat. So, ibig sabihin pala, pag nauuhaw yung deer, no, sa Tagalog yung deer, usa, no? Yung usa, yung pala yung intense. Meron siyang intense desire na makainom. Ganun pala tayo. Dapat may intense desire tayo sa presensya ni Lord para pagkatiwalaan ka ng anointing. Amen? Hindi power. Yung presence ni Lord. Uhaw na uhaw ka na hindi ka pwedeng walang devotion. Hindi ka pwedeng hindi magbabasa ng Bible. Hindi ka pwedeng hindi nananalangin. Yun po yung intense desire. At kahit saan ka pumunta, gusto mo ng presence ni Lord. At kahit saan ka pumunta, umaawit ka sa Panginoon. Gusto mong ma-meet si Lord. Meron kang intense dito sa puso mo. Na pag hindi mo to ginawa, nararamdaman mo, mamamatay ka. Amen? So ganun po. Sabi dito, desperate thirst, often occurring after chase by the predators or during extreme heat. Lalo na pag po tayo ay dumadaan tayo sa mga tukso o pagsubok, kailangan po natin ng intense desire of the presence of God. Kasi kung hindi po natin magkakaroon ng intense desire sa presensya ni Lord, baka ma-overcome po tayo ng enemy. Kaya dito, pagka nandyan yung kaaway, gusto niya, uminom siya. Kasi yun na magpapalakas sa kanya. Amen? Pag dumandaan po kayo sa mga problema, dapat may intense desire po tayo sa presensya ni Lord. Kasi dun po ang makakatulong sa atin para po tayo lumakas. Para malagpasan po natin ang tukso. Amen? The presence of God is what we need. Pag dinisay po natin ang presensya ni Lord, dun po tayo makakaranas na naririnig po natin ang voice ni Lord. Yung iba nagtatanong, paano nyo naririnig ang voice ni Lord? Sabihin sa'yo, hoy, kinakausap kita ngayon. Pag nakarinig ka baka matakot ka. No, hindi, walang voice. Pero because we have the Spirit of God, nag-speak sa atin yung Espiritu ni Lord. Kasi nagtutugma yun, nag-a-align. Yun po yung ibig sabihin na naririnig natin yung voice. The more you seek the presence of God, the more that you have intense desire for the presence of God, the more you can hear His voice. Amen? Palapakan po natin si Lord. Ganun po yung
Yung dapat na intense desire po natin. Kaya yan ang lagi kong tinatanong kay Lord. Even po nung papupuntahin ako ni Lord sa Canada, talagang kailangan ko ng voice ni Lord. No? Paano ko nalaman is through the Word of God because I seek the presence of God. Amen? Sinik ko siya. At through the Word of God, kinonfirm niya na mabibigyan ako ng visa sa Canada. Kasi at that time, wala naman ako maraming pera para ipakita sa Canadian Embassy na meron akong malaking pera sa bangko. Wala. Wala po akong basta ang alam ko lang, through the Word of God, no? Sabi ni Lord, binabasa ko po noon, I think it's 1 Kings chapter 19 or 17, nung si Elijah po ay nagpunta nung hinahanap po siya ni Jezebel, Queen Jezebel, papatayin siya. Nandun po siya sa Brooks. At that time, nagpa-fasting po siya eh. Nagpa-fasting din po ako para malaman ko kung pupunta ako ng Canada. So nag-fasting ako, tapos sabi ni Lord kay Elijah, oh, rise up. Sabi niya, eat. Sabi niya gano'n, kumain ka na, eat. Arise, for your journey is too great for you. So sabi ko, nag-speak sa akin si Lord, for my journey is too great for me. Amen? Wala namang, amen po? Amen. So kasi wala namang saka Bible ng Canada, di po ba? Meron kay Nan. Pero Canada, wala. So, ganun po yung pagsisik sa will ni Lord. Journey kasi yung pinag-uusapan. Kaya nung sinabi niya, arise, kasi nagpa-fasting ako, arise and eat, for your journey is too great for you. So, hindi pa po ako nag-a-apply noon ng visa. Alam ko na makakapasa ako, mabibigyan ako ng visa to go to Canada. Kaya makita mo si Lord, pagka hinahanap mo siya, yung presence niya, tuturo niya sa iyo yung direction mo. Amen? Actually po, pumunta pa ako sa Canada, ay tourist po ako. Binisita ko lang, in-invite po kami ng mother ko, ng kapatid ko sa Toronto para mag-visit for 3 months. No? Padating doon, tumawag sa akin si Apostle, kailangan daw punta ako ng Vancouver kasi walang pastor. Yung pastor na nag-a-apply, hindi pa nakakapasa at that time. So actually po, 10 pastors na po natin ang nag-apply sa Canada, wala pong pumasa. So, glory to God, ako pinili ni Lord. Amen? So, tourist po ako. So, nagpunta po ako ng Vancouver. Umalis po ako sa Toronto, nag-fly ako ng Vancouver. Magti 3 months na ako. Sabi ko, Apostle, bishop pa siya noon. Uwi na ako, ang ginaw dito. Maginaw. Negative 2 lang po sa Vancouver, pero maginaw yun na yun syempre. Tapos yung snow niya hanggang dito sa tuhod, hindi ako makalabas ng apartment. Paano ako lalabas? Takot ako. Mag-isa lang ako sa apartment. Pero alam niyo, pag si Lord ang gumawa, lahat yan is smooth. Sabi niya, stay ka muna dyan. O mag-apply ka ng work permit. Mag-apply po ako ng work permit. 1 week lang, na-approve ako. Amen? So, ganun po si Lord. Kasi sabi niya, your journey is too great for you. So, nag-wait po ako. Sabi ko, Lord, uwi na talaga ako. Hindi ko na kaya dito. Ang lamig-lamig. Nadidepress ako. Tapos, iba pa yung congregation. May mga English-speaking na sila. No? Ang hirap magbigay ng message. English! English yung kasi puro foreigner. Sabi ko, Lord, ang hirap. So, pero si Lord, siya nagbibigay ng wisdom. Ang ginagawa ko, dahil sa ang hirap po, alam po natin tayo mga Pilipino, mahusay po tayo eh. Di po ba? Amen? So, sabi ko, Panginoon, hindi po tayo sanay, makakaintindi tayo ng English, pero hindi po tayo sanay magsalita ng English. Tama po ba? Natatalino tayo kasi hindi tayo used na magsalita ng English. Sabi ko, Lord, ano ba itong ginagawa mo sa akin? Pinaparusahan mo ako. Mag-i-English ako. So, for how many, siguro 1 month, 3 to 3 months, nagsusulat ako ng message ko. Sinasa ulo ko yun, 7 pages. Ang hirap kasi. Honestly, ang hirap magbigay ng message ng English. One time napagod po ako. Kasi 7 pages every week ako nagme-message. Napagod ako, Lord, ayoko na ng ganito. Holy Spirit, I need you. Tulungan mo ako kasi every time na magpipreach ako, kailangan, kung makalimutan ko, titingin ako, no, para hindi halata naman na minemorize ko lahat. Sabi ko, hindi ganito ang mensahe mo.
So one time, gumawa lang ako ng outline. Panginoon, bahala ka na ako. Ano sasabihin ko? Praise God. Dire-diretso yung English ko. Palakpakan sila. So, ganun po si Lord, no? Pagka binigay mo yung sarili mo sa Kanya, you are seeking for His presence. Hindi lang yung presence niya, wisdom. Amen? Bibigay niya lahat ng wisdom. So, syempre tutulungan mo yung sarili mo. Araw-araw nasa library ako, nagbabasa ako para matuto pa ako. Tsaka pinagpa-practicean ko yung mga bata. Yung mga English-speaking na bata. So, ganun po. Kasi pagka ganyan na sinesend ka ni Lord sa mga ganyan, you have to do something para maging karapat-dapat ka sa pagtawag sa iyo ni Lord. So praise God, ngayon po ay normal na sa akin yun. No? Pero dito, wag na lang. Doon na lang sa Canada. No, kasi yung aking congregation po ay mostly po ay Canadian po. Hindi ko po alam, pero yun po yung dinadala ni Lord sa Edson. Puro Canadian. Ang aking worship leader ay Canadian. Ang aking Mercy Ministry leader ay Canadian. Ang aking mga intercessors ay Canadian. So, wala po akong magawa, yun na dinadala ni Lord. May mga Pilipino din po, pero glory to God po. At yun po talaga yung, yun talaga yung ating mission no? Para mag-preach ng gospel. So, yun po yung nagagawa ng presence ni Lord. When you seek the presence of the Lord, kailangan mas higit po ito sa anointing na dinidesire po natin kasi doon na pupunta yon. Amen? So gusto niyo po bubuan ng anointing? Amen? Kasi kung ilan po tayo at lahat po tayo anointed, lahat po tayo magagamit ni Lord. Amen? Kung tayo po'y anointed. Amen? So, sabi diyan, to pant for God means to be in search of God at all costs. Amen? Sa lahat. In search ka, sabi niyan, at all costs. Ano mo mangyari, gusto mo isik si Lord. Amen? Kaya nga nung nasa Canada ako, sinabi ko kay Lord, uwi na ako kay Lord, uwi na ako. Sabi ni Lord, pag umuwi ka, yung plano ko sa'yo, mawawala. Kasi nananaginip po ako pag gusto na umiiyak ako kay Lord uwi na ako Lord. Ayoko na balik mo ako sa Pilipinas. Ang hirap dito. Pero pag mag-speak si Lord, sinisik mo siya, nagiging yung puso mo, sige Lord, susunod ako sa iyo. Bahala ka na lang sa buhay ko. Amen? So, ganun po yung nangyari. Ganun po yung istorya noon. Kaya ngayon po ay, hindi lang po ako may visitor's visa, hindi lang ako may residence visa. Citizen na po ako ng Canada. Kasi naalala ko po, nung prophecy sa akin ni Lord, ng voice niya, sabi niya, I will let you go from one nation to another. Yun po yung promise niya. Kung ikaw ay susunod sa akin, I will let you go from one nation to another. Nung nasa Canada po ako, sabi ko, okay Lord, uwi na ako. Sabi ni Lord sa akin, pag umuwi ka, mahirapan ka nang bumalik ng iba-ibang bansa. Mahirapan ka sa visa. O kaya wala ka ng pera. pang show money. Sabi niya, di ba naalala mo, ang prophecy ko sa iyo, nag-speak ako, you will go from one nation to another. Yung pala yun ang noon, ay kailangan kumuha ko ng Canadian passport. Kasi yung Canadian passport, anywhere po yan. Makakapunta ako ng Europe without visa, punta ako ng US without visa, any country po yon. Yung pala yun, in-explain sa akin ni Lord. Sabi niya, di ba sabi ko sa'yo, pupunta ka from one nation to another? Yan ang key, yan ang stepping stone mo. Canada is your stepping stone. Amen? Pero kumuha po ako ng dual citizenship. Pilipino pa rin po ako. Kaya lahat po ng benefit dito sa Pilipinas, meron pa rin ako. No? Meron pa rin ako may Philippine passport po ako. Lahat ng mga PhilHealth, meron pa rin po ako niyan. Kaya wisdom po yun galing kay Lord. So you are searching of God at all costs. Kahit saan kayo pumunta, kahit anong mangyari, you desire the presence of God. Amen? Doon mag-uumpisa na pagkakatiwalaan ka ni Lord ng anointing. Sabihin, Lord, kailangan ba itong mapagkatiwalaan ko ng anointing? Kasi anointing ay napakahalaga po nito para magamit po tayo ni Lord. Meron pong isang istorya sa Bible. It's about Elijah. No? Sabi po dito, basahin po natin. Sabi diyan, 1 Kings 19:15-21. Then the Lord said to him, Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria.
Also, you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat of Abel Meholah, you shall anoint as prophet in your place. It shall be that whoever escapes the sword of Hazael, Jehu will kill, and whoever escapes the sword of Jehu, Elisha will kill. Yet I have reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him, and he left the oxen and ran after Elijah and said, "Please let me kiss my father and my mother, and then I will follow you." And he said to him, "Go back again, for what have I done to you?" So Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh using the oxen's equipment and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant. Ano po ba yung istorya nito? Para bibigyan ko kayo ng summary. Kasi sabi ni Lord kay Elijah, yung prophet, sabi niya, mamili ka, meron ka lang 3 i-anoint. Na sinabi diyan, si Hazael, si Jehu, at si Elisha. Pero nabigyan niya ng toon si Elisha. No? So na-meet niya si Elisha, at si Elisha po ay meron siyang trabaho. No? Meron silang mga oxen na sina-shepherd po niya ito. Amen? So, nung makita niya si Elijah, sabi niya, gusto niyang sumunod. No? Kaya sabi niya, let me kiss my father first and my mother. No? Let me kiss first. Sabi ni Elijah sa kanya, parang, sige, pero ano ba yung nagawa ko sa iyo at ganyan yung decision mo? Nas mag-follow sa akin. Ganun po yung istorya nito. Kinompress ko lang po So, andun po yung desire ni Elijah na magsumunod kay Elijah the prophet. Gusto niyang matrain, gusto niyang ma-disciple ni Elijah. Kaya sabi niya, bayaan mo muna ako, I will follow you, I will serve you. Amen? Pero in the previous chapter po niyan, si Elisha po ay nakareceive na ng anointing from Elijah. Kasi nung unang panahon, nung unang mga time na nami-meet niya si Elijah, na-lay hands na siya ni Elijah. Kaya doon nag-start yung kanyang longing, yung desire niya to be anointed. Kaya nga, di ba, sabi niya, bago kinuha ni Lord si Elijah, I want the double portion of your anointing. Di ba? Kaya nung ma-receive niya yung double portion of anointing, even nung mamatay si Elisha, dahil may anointing na siya, na in-impart ni Elijah sa kanya, yung buto, yung patay na nadikit sa kanyang buto, nung mamatay si Elisha, nabuhay. Kasi even the bones of Elisha was so anointed. No? Hawakan mo nga yung damit nung katabi mo kung anointed. Anointed ba? No? Kaya may mga istorya like Paul, si Paul po ay yung kanyang cloth. No? Pag nahawakan ng mga tao, nakukuryente sila, na-anoint sila because Paul was anointed. Ganon din po kay Elijah at saka kay Elisha. So, yung one touch lang ni Elijah sa kanya, doon na nagbigay siya ng hunger to have that anointing, to have that power. Actually, mas maraming mga miracles ang nagawa ni Elisha kaysa kay Elijah. Kasi double portion yung nahingi ni Elisha. Kaya, di ba sabi ni Elijah sa kanya, what do you want? Sabi ni Elisha sa kanya, I want the double portion of the anointing. Sabi ni Elijah sa kanya, that's what you are asking is a hard thing. Kasi, pero ang sabi ni Elijah, sige, pag nakita mo ako na umaakyat na, ihahagis ko sa iyo ang mantle. No? Kaya, ingan nyo si pastora ng ihagis sa inyo yung mantle. Baka ma-receive nyo yung anointing. Amen. So, ganun po yung desire po ni Elisha. So, sabi diyan, the touch of the anointing would cause Elisha to leave everything in pursuit of the mantle that had touched his life. Amen. Dahil na-touch po siya nung anointed. May power kasi. No? At tandaan natin, yung power nila is because of the presence of God in their life. Kaya nga nung
nung nilay hands ni Elijah, si Elisha, ano ang sabi niya? Nagkaroon siya ng desire even to leave everything in pursuit of the mantle. Pagkat sinabi nating mantle, yung assignment ni Lord, yung task na siya ay anointed. Kaya yung ating mga worship leader, kahit sino, mga Bible cell leaders, kailangan po ng anointing. Amen? Para ma-impart sa iyong mga tinuturuan. Kung nag-worship lead ka, yung worship ay ma-impart sa mga tao. So we all need the anointing. Miski na yung nagtuturo ng Sunday school, kailangan lang natin ng anointing. Even ikaw ay nagtatrabaho sa kung saan man trabaho, meron ka, you need God's anointing. Para madala mo yung mga tao, yung mga kaluluwa kay Lord. Kaya one touch lang, no? Kaya pagka pumupunta po tayo dito, magkakaroon po tayo ng anointing. Anointing is very precious. Hindi dahil pupunta ka lang dito kasi gusto mo ng power. At ang anointing, hindi lang one-time anointing na nandito lang sa church. Amen? Kaya pagka, mamaya po didiscuss natin, ano ang importance nito? Bakit mo kailangan ng anointing? Amen? Of course, it's for the glory of God. Pero may purpose si Lord. Amen? Right? So, Elisha's response was quite telling. He said to Elisha, "Go back. What have I done to you?" Ano bang ginawa ko sa iyo? Bakit gusto mong iwan yung trabaho mo? Di ba? Pag ikaw ay nag-hunger kay Lord, gagawin mo whatever it may cost. Kaya sabi ni Elijah kay Elisha, anong nagawa ko sa iyo at anong pinakain ko sa iyo? At gusto mong sumunod sa akin. I-disciple kita. It's because of the hunger and thirst of Elisha. Amen? So, yun po kaya hindi ka na dapat, kung ikaw ay kumikilos si Lord sa iyo, yung ini-empower ka ni Lord, hindi na kailangang dalaw-dalawin ka pa ni pastora para lang umattend ka. Amen? Hindi lang para, pakainin ka para lang umattend ka. Kaya nga sabi nila, anong ginawa ko sa iyo at gusto mong sumunod? Amen? Right? So, sabi dito, no fleshly manipulations, no luring or promises made. Elijah knew that if Elisha was hungry for the anointing, none of that was necessary. Pag ikaw may anointing, hindi kailangan na lagi ka na lang tatawagan. O attend ka ba sister? O attend ka ba brother? No? Hindi na. Kasi wala nang manipulation. Hindi na kailangan na napilitin ka. Amen? Sino dito ang kailangan pilitin? Walang tataas. Aminin. Na kailangan kumain muna tayo, no? Right? So, ang may anointing, hindi na kailangan sabihan. Hindi na kailangan paalalahanan, kailangan maaga ka sa church. Kasi meron kang hunger eh. May desire ka. No? May gutom ka sa presensya ni Lord. Gusto mo magpuri kay Lord. Gusto mong mauna dito. Hindi yung maya-maya na lang, nagpe-praise and worship pa lang naman eh. Pag message na lang, hindi po ganun yun. Dapat uhaw ka, hindi ka magpapahuli. No? Sinong late ngayon? Hindi ka magpapahuli, gusto mo mauna ka, ayaw mong malampasan yung anointing kung sa praise and worship, no? Kami noon nararanasan namin pagka yung si Apostle doon pa sa Arcegas, dahil nandyan yung anointing, ihing-ihi ka na, ayoko umihi, baka malagpasan. Baka hindi ko makuha yung anointing na kailangan ko. Kaya titiisin ko yun hanggang matapos. Kasi ayokong lumampas yung anointing kung ano yung mga papagawa ni Lord, yung gagawin ni Lord, no? Kaya titiisin ko yun. Kaya iba sa atin pagka konting kung iihi ako, and minsan nalagpasan mo na yung dapat mong marinig. No? Kaya pagka ihanda mo na yung sarili mo. Mag-washroom ka na bago mag-start. No? Maghanda ka kung nagugutom ka pagka sa panahon na nagbe-message, magdala ka ng biskwit. No? Wag na wag mong pababayaan na malagpasan ka ng mensahe. Baka para sa iyo 'yun. Amen? So walang magwa-washroom Walang matutulog. Walang matutulog ngayon. Alalahanin niyo ang mahal ng pamasahe ko from Canada. At ako po ay nag-travel ng almost 30 hours para lang makadating sa Pilipinas.
at mag-speak dito sa JJMA. Tapos tutulugan niyo po ako. 30 hours po ako kasi 3 hours from Edson to Edmonton, from Edmonton to Vancouver. No, mag-stop over pa ako ng 3 hours. From Vancouver to Pilipinas ay 14 hours po yun. Diretso. Kaya pagdating po sa taas ng eroplano, tumatayo po ako, nag-exercise ako, nagagaganyan ako kasi hindi ako makakatayo pagka sobrang haba ng upo. No, pagkatulog na yung mga pasahero, naglalakad ako sa eroplano. Umiikot ako para mag-exercise, no. Kaya walang matutulog po. 30 hours po yung travel ko. Makarating lang ng Pilipinas. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ganyan. Amen. Dapat may uhaw tayo. Kayo po, dyan lang yata kayo nang galing eh. Sa tricycle lang eh, no? Huwag mo yung pong sayangan yung time. Kaya nga si Elisha, at all costs, sabi niya, no? At nangyari po nun, iniwan niya po actually, kung babasahin niyo po yung istorya, para lang siya sumunod, maging as a servant kay Elijah, iniwan niya po yung kanilang yaman. No? At yung kanyang inaalagaan, actually, niluto niya yun eh, pinakain niya sa mga tao. Amen? Pinakain niya po yun sa mga tao at sumunod siya kay Elijah. At all costs, because he wanted God's anointing through Elijah. Amen? Kaya mo bang iwan ng lahat para sa anointing? Amen? Anointing is so pricey. Amen? It's really a treasure. Amen. So kailangan po ay talagang makita ni Lord na karapat-dapat kang bigyan ng anointing. Amen. So whoever gets the anointing will be those who have an insatiable hunger and thirst for it. Pag sabihing insatiable, talagang intense. No, kailangan kung gusto mo ng anointing, may intense desire ka. May intense hunger ka kay Lord at all costs. No? Gagawin mo ang lahat. No, ididisipline mo yung sarili mo sa pagbabasa ng Bible, no, gigising ka ng maaga, no, para lang makipag-commune kay Lord. Amen? At all costs. Kung kailangang iwan mo yung trabaho mo, kung sinasabi ni Lord, di ko naman sinabing iwanan nyo ngayon din, yun ang requirement. No, it depends po kung paano mangungusap si Lord sa inyo. Amen? Kung iiwan ninyo ang iyong trabaho for the Lord. Amen? Pero napakalaking challenge po yan. Pagka iniwan mo ang trabaho mo because of serving the Lord. Amen? God will allow us to be touched with the mantle of the anointing to create hunger for fullness for it. Pagka kayo mga kapatid ay nag-altar call, wag lang po kayong gaya-gaya. Minsan, ay, lalapit na rin ako. Anointing is so precious. Diyan po yung lagi kong pinapaalalahanan. Pag natatouch ka ng Holy Spirit, because si Lord ang nagsasabi sa iyo, ang Holy Spirit, lumapit ka. Hindi dahil sige, punta ka na doon. No? Hindi po magiging effective yon. Maaring sa araw na to, no? Maari din naman gamitin ni Lord, no? Kasi nga ginamit yung one touch of Elijah to Elisha, ito ang nagbigay sa kanya ng hunger kay Lord. So kung pupunta ka dito sa harapan, gusto mo ng anointing, i-desire mo na matouch ka talaga ng Holy Spirit. Magkaroon ka ng uhaw. Amen. At gutom sa presensya ni Lord. Amen. Magkikreate yan ng hunger for fullness of the anointing. Amen. So tingnan po natin yung anointing oil. No? Yung anointing oil na ginagamit natin. So the anointing oil prepared to anoint many things and make them holy. Amen? Pag inanoint po tayo ng oil, because the anointing oil is so holy, ang desire po natin, pag ina-anoint po tayo is to make you holy. Amen? Di po ba? Hindi lang, kasi ang anointing po ay hindi lang pag nilay hands kang ngayon. Amen? Ang anointing po ay araw-araw ng ating buhay. It's your living in holiness. Amen? Hindi lang matouch ka ngayon, pero yung pamumuhay mo hindi okay. Amen? Right? So number 1, they were deemed set apart and consecrated for service to the Lord. They were dedicated to the Lord and His purposes. Ibig sabihin, pagka nag-desire ka to be anointed, nalagyan ka ng oil, amen? Ano ang sabi dito? Set apart ka. Set apart ka, ibig sabihin, hindi ka na mamumuhay ng
worldly. You are set apart for Christ, for God. Pinili ka ni Lord. Chosen ka. Kaya yung anointing, hindi lang basta nilay hands ka, anointed ka na. Dapat bigyan mo ng proof yan sa araw-araw ng pamumuhay mo. Amen? Hindi lang po dito, dapat to remind all of you. And sabi doon, they were dedicated to the Lord and His purposes. Ina-anoint ka para kay Lord, sa purpose niya sa buhay mo. Amen? Makita mo ang layunin ni Lord sa buhay mo. Amen? At alam nyo, pag in-anoint po kayo ni Lord, mag-open po ang spiritual eyes ninyo. Maiintindihan mo lalo ang layunin ni Lord sa buhay mo. Bubuksan ni Lord ang tenga mo para makarinig ka ng voice niya. Amen? Bibigyan ka niya ng wisdom. Amen? At later on, makikita mo ginagamit ka na ni Lord. Because ina-anoint ka na niya. At patuloy kang nagkukumit ng buhay mo kay Lord. Yung surrendered life mo kay Lord. So yun po, yung consecration, yung set apart, amen, at saka doing the word of God for His purpose. Amen? So when something is called holy, it doesn't just mean undefiled. It means it is given to the Lord alone for His divine intent. Amen? Meron siyang divine intention sa iyo. Amen? Hindi lang para hindi ka marumi. Sabi diyan, it means it is given to the Lord alone. Sinusurrender mo na ang buhay mo kay Lord. Amen? For His divine intent. Para kay Lord lang. Sino gusto yung buhay niya para kay Lord lang? Amen? Talagang dapat magdesisyon ka na para kay Lord lang. Kasi alam nyo, para pagkapak kay Lord lang, hindi ka mag-aalala sa pangangailangan mo. Amen? Naalala ko po, noong nasa Vancouver po ako, ilang years po ako sa Vancouver, 9 years. Pero nung first year ko po sa Vancouver, sabi ni Lord sa akin, mag-open ka ng church, magpa-plant ka ng church sa Alberta. Hindi ko alam kung saan part of Alberta, pero pinag-pray na po namin yon. Alam niyo po nung nag-start po ako sa Alberta, sa Edson, sa town of Edson, province of Alberta, nag-start po ako from zero, scratch. Wala po akong kakilala. Pero I just obeyed the Lord. Sabi niya, pupunta ka doon. No, si Lord nag-open ng door through Facebook. Meron tayong member sa Taiwan na member ng Joshua Jen na sabi niya, kayo po pala ang pastor dyan sa Canada. Sabi niya, meron po tayo dito na umaaten na nagpunta po dyan sa Alberta. Doon po sa Edson. Hindi ko pa alam kung anong Edson eh. Kasi small town lang siya. So kinontak ko siya. At siya pala ay na-aksidente, hindi siya nakakalakad. Dahil na-aksidente siya, nakasaklay siya. Sabi ko, sige pupunta na ako. Pagdating ng 9th year na, for 9 years pinagpe-pray po namin yung Alberta. Sa 9th year, pumunta na ako sa Alberta. No, pumunta ako dyan ng once a month para mag-lead ng Bible study, ng mga work ni Lord. So itong member na to from Taiwan na napunta sa Canada, caregiver siya, nanny siya. Pinag-pray ko po siya. Nagkaroon kami ng Bible study. So 3 days, once a month, 3 days lang ako sa Alberta. Alam niyo po ba, glory to God, kaya nakapag-plant po tayo ng church sa Edson because of signs and wonders. At siya po ay nakalakad. At that moment, tinanggal po yung saklay. At nakalakad po siya. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Doon po nag-start yung ating work sa Alberta at nagkaroon ng mga healing, deliverance ng mga tao doon. And then, sabi ko, Lord, paano na ako? Saan ako titira? Mag-hotel. Sabi nila, Pastora, mag-hotel ka. Wala kang doon kasi mga nani yung mga tao doon, mga Pilipino doon. Hindi ka syempre patitirahin ng mga amo nila. Sabi ko, it doesn't matter, mag-hotel ako. Alam niyo, si Lord gumamit siya ng couple doon na yung Pilipina na nakapangasawa ng Canadian na pareho silang Christian. Sabi niya, don't worry, Pastora, you can stay in our house as long as you want. So, dun po ako. Amen? So, pag sumunod ka kay Lord, you have that anointing that you can hear the voice of the Lord. Huwag ka mag-alala sa pangangailangan mo. Amen? So, dumating po ako doon sa Alberta, 0.
Wala akong kilala, wala akong titiran. Nag-provide si Lord ng titiran ko. Until now, dati nakikisama lang po ako doon sa mag-asawang yun, sa family nila. Ngayon, glory to God. Nakatira na po ako sa condo. Amen. Yeah, pino-provide na po 'yun ng church, no. Kaya dati talagang sa basement po ako, ang ginaw-ginaw sa basement eh, no, lalo na pag winter. Pero God is good, no. Ngayon kung ano namin meron na akong tinutuluyan. Pag sa powerhouse nakikita niyo ako, 'yun po yung bahay na tinutuluyan ko. Sabi nila ano daw eh, yung background ko daw, ano lang ang tawag doon? Yung lake ba? No, bahay ko talaga 'yon. So yun, lahat po ay provided. Nung magkasakit po ako ng COVID, wala po akong binayaran sa hospital. Ni 5 duling. 1 month po ako sa hospital. Now, everything is provided. Nagtiwala lang po ako kay Lord. Mas binless po ako sa Alberta. Of course, binibless na po ako sa Vancouver. Pero nung pumunta po ako ng Alberta, lahat po ay provided. Pag iniisip ko lang, naku, nagkikrave ako sa ganito. Pag may dinalaw akong member, meron sila. Ganun po. Pag nagkikrave ako sa mga dried fish, Lord, sabi ko nagkikrave ako kasi doon sa tinitiran ko, bawal kasi mga ngamoy eh. Ang amoy kasi ng Canadian sa mga dried fish natin ay patay na tao. Honestly po. Kasi may isang condominium po doon, nangamoy ang buong bahay. No, tumawag sila ng pulis. Sabi nila may amoy, patay na tao. Nung tinawag ng pulis, sabi ng pulis, no, it's not a dead body. It's a dried fish. Yung pala, yung pulis na Canadian, ang asawa ay Pilipina. Hindi yan dead body. It's a dried fish. So, ganun po yung amoy nila. Kaya hindi po kami masyado nagluluto ng mga dried fish. Pero pag meron kang espasyo sa labas, pwede yon. Wag lang sa loob ng bahay kasi ilang days po yan bago mawala. Amen? Nakwento ko lang po sa iyo. Kasi ganun po si Lord. When you have God's anointing, kahit saan ka pumunta, ibibless ka ni Lord. Amen? Kasi may anointing ka. Lahat ng provision, ibibigay niya sa iyo. Imagine, glory to God, noong nag-umpisa po ako sa Canada, hindi po ako makauwi ng Pilipinas eh. How many years pa ako nakauwi? After 6 years. Ang mahal ng pamasahe. Ngayon, hindi mahal. No, nakakauwi ako ng December, kakauwi ako ng February, minsan may August pa. No, imagine, kaya po na lang. Ganun po mag-provide si Lord. Amen? So nakakauwi. Pagka you have God's anointing. Amen? So the anointing oil says, this now belongs to the Lord. Pag in-anoint po kayo, nagpa-anoint po kayo with oil, the anointing oil is very holy. Sinasabi mo kay Lord na, I belong to you. Kaya hindi po ganun-ganun na lalapit po kayo dito, mga kapatid, na magpapa-anoint po kayo. Pag ang anointing po ay surrendering your life. It's holy before God. You have to honor that moment na pupunta kayo dito. You are saying, I want the anointing, I surrender my life. My life belongs to God. Amen? Hindi yung pag nag-invite, okay, lahat po tayo i-anoint. As lalapit lang po kayo. We cannot mock God. We cannot mock that moment. Pagka lumapit po kayo, nagdi-decide po kayo na surrender yung buhay nyo. You are honoring God. Amen? Dapat po natin itong matutunan kasi pagka-anointing, nagkakakumahog tayo eh. Hindi mo alam, yung obedience mo dapat, at all costs, binibigay mo kay Lord. Ganun po ka-precious ang anointing. Amen? Right? So, when we are saved, we should receive the Holy Spirit. Di po ba lahat po kayo may Holy Spirit pagka tinanggap niyo si Lord? It is He who is coming to take possession of what has been redeemed by the blood of Jesus. We were redeemed by the blood of Jesus. So, lahat po tayo ay, sino ang honor? Si Jesus, si Lord. Amen? Kasi binayaran niya yung kasalanan mo ng blood niya. So, sino ang nagmamay-ari? Si Jesus. Amen? So, lahat ng dapat isinusurrender natin sa Kanya. And if you want God's anointing, you have to surrender everything. Amen? Hindi lang yung sarili mo, kundi lahat-lahat.
even your treasure. Ephesians 1:13, sabi dyan, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. May selyo ka. Nakikita yan ng kaaway. No? Hindi mo man nakikita yung selyo sa'yo ni Lord through the blood of Jesus, pero nasa puso mo yan, nasa spirit mo yan, at nakikita yan ng kaaway. Pero kung ang pamumuhay mo hindi ayon sa gusto ni Lord, hindi nagkakaroon ng epekto yung seal ng Holy Spirit sa'yo. Dapat fully surrendered ka kay Lord. If you want God to use you, dapat ang pamumuhay po natin ay nagja-jibe doon sa pag-church natin. Amen? Dapat namumuhay po tayo na may kabanalan para ma-receive po natin yung anointing. Hindi lang magpa-anoint ka, holy ka na. No, meron pang testing period yan. Amen? Itetest ni Lord ang buhay mo. Amen? So, it's sealed by the Holy Spirit. The Holy Spirit confirms and let us know that we are the Lord's. Kinukonfirm mo ba yan sa buhay mo na you are sealed by the Holy Spirit? And the Lord owned you? Kinukonfirm mo ba yan? O meron pa ditong hindi nakakatiyak na siya ay anak ng Diyos? Meron po ba? Lahat po ba tayo natitiyak po natin na tayo belong kay Lord? Amen? Dapat matiyak po natin yan. Meron po tayong sinelyuhan po tayo ng banal na Espiritu. Amen? At kailangan lang natin ay magkaroon tayo ng baptism of the Holy Spirit. Amen? Lahat po tayo, as soon as we accepted Christ as our Lord and Savior, we have the Holy Spirit. Amen? Pero we have to dedicate our life to the Lord. We have to be baptized by the Holy Spirit para lalo kang magkaroon ng desire and hunger sa presence ni Lord. Amen? So, once anointed with the power of His presence, we are stamped with His private mark. Amen? Kay Lord lamang yung mark na yan. Amen. So, ano po yung, sabi dito, the anointing of the Holy Spirit secures us for all eternity, fights and opposes anything that would endeavor to take what now belongs to God from Him. This is why we feel conviction. Amen? So, kailangan ang banal na Espiritu ay so strong in you. If you want anointing, kailangan malakas ang power ng Holy Spirit sa'yo. Amen? Humihina yan pag pinapalakas po natin ang flesh, yung gusto ng ating sarili. Amen? Kaya importante we seek God. Amen? We pray. Amen? Sabi nga dito at all costs Amen? Lahat ng dapat gagawin mo para lang mapalapit ka kay Lord. Yung presence niya ay maging malakas sa'yo. Kailangan palakasin mo ang kilos ng banal na Espiritu sa buhay mo para ma-receive mo ang anointing. Amen? Kailangan you hear the voice of God. Pag hindi ka nakakarinig, sabi mo, Lord, I want to hear your voice. Kasi sabi niya sa John chapter 10, yung mga sheep niya ay alam ang boses niya. Di mo ba? Alam mo kung si Lord ang nagsasalita sa iyo. Kung di ka sigurado, we have the Word of God. Amen? Lahat yan provide ni Lord sa atin. So it is the Holy Spirit and His anointing that is contending with our flesh, the devil, the word, and any other thing trying to claim what is the Lord's. Can you say to yourself, I belong to Jesus. I belong to Jesus. The power of the Holy Spirit is in me. Amen. Declaration po yan. Amen. Kailangan malakas ang power ng Holy Spirit sa iyo for you to receive God's anointing. Amen. So, Exodus chapter 30 verse 25, and you shall make from this a holy anointing oil, an ointment compounded according to the art of the perfumer. It shall be a holy anointing. Sino ang perfumer? Ang Holy Spirit. Amen? Kasi yun ang description Sabi dito, according to the art of the perfumer, is the Holy Spirit, is our God. It shall be a holy anointing oil. So yung mga anointing oil is a holy thing. Pagka in-anoint ka, kailangan you receive it. Amen? With fear. With the fear of the Lord. Because it's a holy thing. Amen?
So, as the Holy Spirit is the perfumer, the anointing doesn't only empower, it puts an aroma on our life as well. Amen? Pagka pinapabayaan mo ang Holy Spirit na kumilos sa iyo, amen? Nangangamoy, pabango ka, miski wala kang pabango, mabango ka. Amen? Nagiging aroma ka sa lahat ng mga tao. Nagiging aroma ka, no, sa harapan ni Lord. Kaya nga, si Lord naaamoy yan eh. No? Pag ino-offer natin yung buhay natin, it's a pleasing aroma. It's an offering, it's an incense pleasing to His nostrils. Amen? Kaya tayo dapat magiging mabango po tayo sa maraming tao. Kaya nga we have to live a holy life. Pag ganun po, the anointing is in you. Amen? So, sabi dyan, it puts an aroma on our life as well. Kaya nga we have to live a holy life para ma-receive po natin ang power of the Holy Spirit, and that is the anointing. 2 Corinthians 2:15-16, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. And who is sufficient for these things? Amen? So lahat po tayo ay magagamit ni Lord. Amen? Yung mga walang buhay sa paglilingkod kay Lord, because of your anointing, mabubuhay sila. Amen? Yung may buhay na lalo pang magkakaroon ng buhay because you have that anointing. Nagiging sweet aroma ka sa believers and sa unbeliever. Amen? So do you want God's anointing? Amen. Lahat po tayo gusto natin yan. Amen. So we are to be the fragrance of Christ we carry. No, the fragrance of Christ, our lives to release the essence of His perfume. Ibig sabihin, nire-release po natin yung power ni Lord, yung kabanguhan ni Lord sa ating buhay when we have that anointing. No? Pag nakita pa lang yung mukha mo, tignan mo nga yung katabi mo, kita pa lang yung mukha mo, wow, anointed. No? Right? Diba? So nakikita lagi yung joy, yung peace sa'yo because you have that anointing. Tignan mo nga uli yung katabi mo kung puno na ng anointing. Kung wala, hindi makita, kailangan natin ng anointing. You desire. Kailangan magkaroon tayo ng hunger sa anointing. Ang saya kaya, alam nyo mga kapatid, masaya na may anointing. Ako po nais ko pa na ma-anoint ni Lord. Amen. Kasi nais ko pa ng presence ni Lord, nais ko pa ng power ni Lord, nais ko ng signs and wonders. Gusto ko pang magbangon ng patay, bumuhay ng patay. Nothing is impossible. Si Elijah and Elisha, nakapagbabangon sila ng patay. Di po ba? And then si Elisha, dumikit lang yung patay ng tao sa buto niya, nabuhay. Ganun yung anointing. Amen? Di po ba? The God of yesterday is the same sa Diyos natin ngayon, today and forever. Yung God of Moses, ay the same din ang God natin ngayon. Yung God na nagbukas nagbumuka ng dagat. Amen? Pareho din ang Diyos natin ngayon. Bakit kaya hindi nangyayari? Kailangan po natin ng strong anointing and presence of God para magawa yon. Imagine po, no? Pagka meron tayo, no? Lahat ay lalapit kay Lord. Amen? No? Naalala ko po nung last December, nasa Batangas po ako eh. Alam niyo po nawalan po ako ng boses. Wala akong boses. Saturday, sabi sa akin ni Pastor Ed Lucang, sabi niya, Reb, sunduin ka namin nasa hotel ako eh. Pagtapos namin mag-lunch, sunduin ka namin mamayang gabi for our dinner. So nagpahinga naman po ako. So sinundo nila ako. Alam niyo po ba, it's really the work of the devil. Wala po akong boses, as in wala. Sabi niya, ganun yung senyas ko. Wala po akong boses. Sabi ko, hindi ko alam bakit. At pinipilit kong magsalita, wala po akong boses. Kinabukasan po, sabi ko, Lord, paano to? So nag-warfare po ako sa hotel. In Jesus' name, I rebuke you, magkakaroon ako ng boses. In Jesus' name. Pagdating ni Pastor Ed, magla-lunch, mag-breakfast kami, wala pa po akong boses. Pero wala po akong desire na i-cancel. Sa pagdating namin sa church, nagpo-praise and worship ko, Lord, in Jesus' name.
tinawag pa rin po ako ni Pastor Ed. Alam niya, wala akong boses. Pagtayo ko po sa harapan, sabi ko, mga kapatid, wala po akong boses. Nagkaganon sila. Sabi ko, but in the name of Jesus, I command my throat to unlock in Jesus' name, by the blood of Jesus. Nakapagsalita po ako, mga kapatid. Amen. Totoo po yan. Miski tanong niyo po kay Pastor Ed. Namanga po sila. Glory to God po. At marami pong na-deliverance. May isa pang possess. Yung pala yun, hinihinder ng kaaway. At hanggang matapos po yung preaching ko, may boses po ako. Nakapag-lay hands pa po ako sa marami. Amen? So, ganun po kumikilos si Lord. Once that anointing ay nasa iyo. Pero kailangan mag-hunger ka muna kay Lord. Amen? So, yun po yung benefit na ikaw ay nagsisik kay Lord. No, magbibigay siya ng miracle. Amen? So, when we are anointed, our lives will have the sweet aroma of Him. Amen? Magkakaroon ng sweet aroma. Amen? Mapapapurihan po ang pangalan ni Lord. Tuwan-tuwa po ako, nag-miracle talaga si Lord. Ang dami na deliverance na mga babae na nagsumisigaw sila, no? Tapos may isa pang possess, nakatirik yung mata, puti na lang. No, na deliverance po siya, na heal po siya. So lastly, our disposition, personality, and presence should be filled with the sense of His presence. So kahit saan po tayo pumunta, dala-dala po natin ang anointing ni Lord. Amen? So, kung wala po kayong desire ngayon, hindi siya talaga nagfa-fire, no? Nag-aapoy sa puso mo. Amen? You can come forward and say, Lord, I want that hunger and thirst. No? Ang sikreto dyan ay magka-desire ka. Amen? Imagine how many of us here, kung lahat po tayo anointed. Amen? Magagamit tayo ni Lord. Amen? So, me, I glorify God. No, ang desire ko magamit ako ni Lord kahit sa ang lugar. No, minsan nagpupuri ako kay Lord. Bigla kang i-invite. One time po nag-preach po ako sa 600 people. Karaniwan po ay Canadian. Sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko? Alos manginig ako, pero I believe in the power of the Holy Spirit. Nakapag-preach po ako sa 600 people na puro Canadian. Pero tuwan-tuwa sila sa English ko kasi, no, unique yung English natin. No, pero glory to God na lahat sila na blessed. Ganyan po si Lord. It doesn't matter how many people, pero pagka may anointing ka ni Lord, kaya mo 'yon. Amen. Kayang-kaya mo 'yon. Gusto mo ba 'yon? Sabi mo, kayang-kaya ko 'yan pag may anointing ako. Amen. So, tayo po tayong lahat mga kapatid. So those who remember, anointing is precious. Anointing is holy. Amen? It is pricey. Pero once na you desire God's anointing, sabi ni Lord, pag inas mo, bibigyan kita. Kung wala kang desire, mag-ask ka kay Lord. So pag lumapit po tayo dito, hindi lang basta ma-empower po tayo. Kundi ang desire po natin is magamit ni Lord for His glory. Pero yung hindi na tumatapos dito yung nilay hands ka, no, inanoint ka, paglabas mo, iba ang buhay mo. You have to be a sweet aroma to many people. Kailangan makita nila sa buhay mo. May mga testing period dyan bago ipagkatiwala ni Lord sa iyo ang anointing. Amen? Bago niya ibigay sa iyo, kailangan pure ang iyong motive for that anointing. Kahit sino ka pa, God is no respecter of any person. Kag dinesire mo, God will give it. Pero kailangan you honor that anointing. You honor God through the anointing. Ino-honor mo kay si Lord. You have the fear of God. Amen. Manalangin po tayo. Lord, I thank you so much, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus right now. I ask the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit and by the power of the blood of Jesus, Lord, I pray that you plant the desire sa puso ng aking mga kapatid in the name of Jesus. They will say, I want God's anointing. I want God's anointing. I want God's anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, I pray, oh God, mag-focus po tayo dito. Amen. Hallelujah. Lord, mag-pray ka personally sa Panginoon. Lord, I want
your anointing. I want you to use me for His glory. I want that divine use of God, my divine purpose of God in my life in the name of Jesus. Lord, I pray, oh God, ibaba mo po ang anointing, ang desire for that anointing in the name of Jesus sa buhay ng mga tao, ng iyong mga anak sa lugar na ito in the name of Jesus. I will invite you to come forward, pero be sure that you really desire God's anointing. Remember, the fear of the Lord ay kailangan nandito po sa ating harapan sa iyong buhay. Hindi basta-basta binibigay ito. You have to have that intense desire to be anointed because you want to be used for God. Amen? You want the power, pero kailangan muna ninyo ang presence ni Lord. So every day, pagka ilay hands po kayo every day, kailangan i-work out mo yan. You have to desire His presence first. Yung mga testing period ni Lord, kung gusto mo na anointing. Amen? So, pag lumapit ka dito, be sure, desire mo talaga ito. You cannot mock God sa moment na to. You cannot show off. Amen? Kasi alam ni Lord ang puso mo. Amen? So, lumapit po yung talagang nagdi-desire, and I believe God will give it to you as we anoint you with the holy anointing in the name of Jesus. Thank you, Lord.